Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Magandang gabi mga kasangbahay, mga ka-KP. Nagbabalik po ang Kilos Pronto sa UNTV. Kasama po natin sa studio ngayon si Domingo Visperas Jr. para ireklamo ang Coliling Farmer Savings and Credit Cooperative sa San Carlos City, Pangasinan. Isang depositor sa Coliling Farmer Savings and Credit Cooperative sa San Carlos City, Pangasinan. Nakapag-deposito po si Domingo ng 258,826 pesos. Hiwalay din ang dinideposit ng kanyang asawa at dalawa pang anak na may kabuuan ring halaga na 954,276 pesos. Problema, ngayong nangangailangan na po si Tatay Domingo ng pera para pampagamot sa asawa, ayaw mag-release ng nasabing kooperatiba, may bago na raw silang rules. Nitong buwan po ng Mayo, 500 pesos lang ang ipina-withdraw ng Coliling Cooperative kay Tatay Domingo. Magandang gabi po, Tatay. Magandang gabi po, ma'am, sir. Okay, ilahad nyo lang po sa maikling pananalita kung ano po ang gusto nyo pong mangyari ngayong gabi. Kasi ang gusto ko lang, ma'am, sir, ma-withdraw na namin yung pera namin doon dahil siyempre mahirap na magbiyahe dahil pag nagbiyahe ako doon madaling araw. Umalis ako dito ng mga 2 o'clock. Tapos darating ako doon siguro mga 6 o'clock. Tapos magbubukas ng 10 o'clock. Tapos pagdating mo doon, yung manager na itong Silya Magalong Silgay, sa pagdating ko doon wala daw pera. So galing ho kayo dito sa Maynila, pupunta kayong Pangasinan? Opo, dahil dito kami kwan. Paano pero ba kayo napasok sa ganitong ano? Kasi may bahay doon ng biyanang ko. Kaya malapit doon, kaya kami nakapag-deposit doon. Bakit ho nag-decide ho kayo na mag-deposito sa kooperatiba, gayon pwede naman po sa bangko? Kasi noon, kasi nag-umpisa akong mag-deposit doon, 1999. Maganda pa naman ang palakad po doon. Noong mga panahon yun, nakapag-utang ba kayo noon? Hindi ako umuutang. Simula noon, hindi kayo magkano ng deposit ninyong lahat-lahat na? Ang sa akin hanggang sa ngayon 258 kasi ang kwan nila hindi ko alam ang interest. Kailan daw yung inyong mawi-withdraw or maibibigay sa inyo? May maturity date po ba ito? Wala po. Kasi ang kwan doon na pag nag-invest ka doon, ang tinatawag nila yung may fixed deposit. Okay. Bukod po doon sa savings deposit. Ang fixed deposit, medyo mataas ang parang time deposit yon. Fixed. Sa akin, tatanong ko lang sa inyo, sino hong tumutulong sa inyo rito sa problema na to? Yung mga Cooperative Development Authority? CDA? Nalapitan ninyo to? Nilapitan niyo sa CDA? Cooperative Development Authority? Wala pa ho dito. Dumiretso kayo sa Kilos Pronto. Dito lang po. Kailan po kayo huling nagsubok na mag-withdraw? Nung itong May 11, 2016. Itong May 11 pa po. Kasi nandiyan naman yun. Kinailangan po kasi sa pagpapagamot ni Mrs. Hindi, saka siyempre, ang Mrs. ko kasi, matagal ng diabetic, may komplikasyon na. Sa telepono natin. Sige. Tay, gawa na ho natin ang solusyon yan na Kilos Prontong Aksyon. Nasa linya po ng telepono si Josefina Bitonio, Region 1 Regional Director ng Cooperative Development Authority. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa Kilos Pronto program at sa ating host kay Miss Mika Alihar. Opo, ako po si Nika Alihar, kasama ko po si Bitag Ben Tulfo dito po sa Kilos Pronto. Ma'am, paano ho ba natin matutulungan po itong si Tatay Domingo? Ano po bang problema dyan sa kooperatibang yan, Coliling Farmers Credit? Bakit hindi ho siya pwedeng makapag-withdraw? Kanina po, after receiving a notice from CDA Central Office, ay nag-decide po kami
with my team to visit Kululing Farmers Cooperative doon po sa San Carlos City. At nakausap po namin yung manager nila, si Celia Selga, at 5 sa kanilang mga staff. At tiningnan namin yung record kasi kailangan din natin i-validate yung record ng Family Vesperas account. Tinignan talaga namin pati yung financial statement. If I may, I'd like to share yung data na datos talaga na galing sa record ng co-op. Okay, sige po. So, ang total share capital nila magmula 2006 hanggang 2015 ay 997,798 cents. And sila po ay nakapag-withdraw ng pera sa cooperative beginning 2008 to 2016 na nagkakalaga ng 582,925 pesos. At one point, noong 2009, nakapag-withdraw sila ng 250,000 pesos. Minsanan lamang po yun. So doon sa halaga na kiniklaim po nila na tama naman na 1,219,593.18 ito po yung interest ng kanilang investment. Kasi from the withdrawn amount, ang naiwan na lang sa investment nila ay 414,775 pesos. Okay. Ibig sabihin po, 1/3 doon pera nila, yung 2/3 sa pera sa 1.2 million, ito po yung kinita ng kanilang interest. investment. Yan yung binigay ng co-op sa kanila na napalago naman yung pera nila. Okay. So yun ang side po ng cooperative. Bilang miyembro, kino-consider naman po ng co-op yung request ni Mr. Vesperas. Hindi naman sila iba sa isa't isa. Magkakamag-anak din pala sila. Opo. So all he has to do is to visit the co-op sa kanilang next board meeting sa November 4 November sa San 4. Carlos City at para Friday. mapag-usapan po yung complaint niya doon po sa cooperative. Okay. O, ayan ho. Okay na ho ba yun, Tatay Domingo? Dun, yung mga figura po ba, tama ho sa inyo pong komputasyon? Hindi ko na-compute yung basta ang nandiyan dyan sa aming libreta, yun ang sinasabi. Tay, ganito na. Updated po ako as Tay, of today. Sige. Siguro pa ako mabilitan tayo, no? Maruresolve ba lang yan? Total, kamag-anak mo naman sila. At the same time, malayo. Okay. Ang sa atin lang ho rito tayo, makuha lang natin yung sinasabing solusyon. Ito ho'y masolusyon at mabigyan ka ng linaw kung ikay bibisita sa San Carlos, Pangasinan at pagkatas mag-usap po kayo roon. Para nun sa ganun, mapaliwanag ho talaga sa inyo hanggang sa huling sentimo. Pero nakita ho kasi na may mga nakapag-withdraw naman ho pala kayo eh. So ngayon, kung meron man natitira, pag-usapan nyo ho. Kasi syempre, may mga responsibilidad din. Yung mga kung ano man yung party sa kanila, mas maganda ho siguro talaga mabisita nyo lang. Mas maganda ho rito, nakausap ho natin sa Cooperative Development Authority na bigyan ho sila ng mga figura doon. Ano niya lang siguro, i-reconcile nyo na lang siguro yung figures nyo tsaka figures nila. Apo, November 4 ho, meron ho kayong pag-uusap. Okay. Kasi pag inano naman nila kasi pinaputang nila tapos ganito nandoon na tayo eh. Hindi ho natin masolusyonan dito pag tayo nag-uusap kasi hindi ka may yung tililing. Kuliling. Okay. Koliling. O sige. Kung sabihin natin sila may mga tililing o kuliling, makakapag-uusap po kayo roon. Kung kayo, kasi miyembro ho kayo, kami yung labas, tumutulong. Subalit ang tulong ho binigay sa atin ng Cooperative Development Authority, malaking bagay ho nabigyan ka ng updated ho. Kasi baka yung libreta mo hindi na updated ho yan. Hindi updated po yearly po. O sige, yearly. Mas maganda tayo. Sila ang nagsusulat eh. Siguro tayo mas maganda. Dahil miyembro ho kayo, punta ho kayo roon sa San Carlos, Pangasinan. Hindi, kaya nga inano ko, dahil pumupunta ko doon. Ito na nga, inaantay Ito na po, Tay. Mismong ang Cooperative Development Authority. Sino pong lalapitan ko po doon? Hindi, ganito na ho. Kilala nyo ho kasi mga distant relative nyo naman. Hindi, kasi ang humarap doon, sir, po, yung Silka Magalong. Sige, ganito na lang. Pagkatapos ho tayo, pagkatapos nito, ay tutulong ho sa inyong CDA, Cooperative Development Authority. Sila ho'y, pagkatapos nito, Josefina, Ma'am Josefina, dyan ba kayo?
Po. Okay. Ayun, nandiyan pa Siguro, pag pagbabaho natin sa telepono ninyo, no, mag-uusap po ulit para magabayan na lang to si tatay para ho makita Opo. yung updated kasi para siya Parang ganito. lumuwag na ang loob. Oo, ha? Oo. Kasi Opo, hindi ho opo. namin masusolusyonan ho dito sa Maynila dahil San Carlos ho yung kanyang cooperative. Pakialalay na lang ho, ma'am. Kami ho, nagpapasalamat sa inyo, ma'am Josefina, ano? Sa tulong nyo, ay kahit na paano magbibigay linaw, sana ho, ito mabigyan ng solusyon sa bandang dulo. ha? Maraming salamat din po sa pagkakataon binigay po sa CDA upang mabigyan linaw ang idinulog po ni Mr. Bisperas. Okay. Mr. Despera, gusto niyo ho kausapin siya ngayon, guys. Telepono, naririnig ho kayo kung gusto niyo paabot sa kanya. Salamat po ma'am at matutulungan niyo ako. Oo. Ayan. Opo, ito po yung number ng cooperative kaya hindi po nyo makontak kasi bago na po yung number nila. Ayun, okay. Sige. Ano hong number, Kaya ma'am? pala, cellphone na, ito yung official Okay. phone po nila, 075, area code 203-0972. Ayun, okay. Yan, Bibigyan na Yan namin yung siya. bagong ha? number po nila. 075-203-0972. Maraming Yes. salamat po. Maraming pong salamat. Opo, Ma'am Josefina Betonio. Ayan po, Tatay Domingo Visteras Jr. na pag-usap po namin kayo. Ano po? So sa November 4 po, sana po masolusyonan po yung problema nyo. Kilos prontong action po yan. Salamat Okay. po. Yan lang po muna kayo, okay? Next.